have the right to choose the contraceptive methods and how they control their family sizes. I don't see how the RH bill can stop sexual injustice. Araw-araw, labing isang nanay at ang kanilang mga sanggol na nauulila ang namamatay. Huwag naman bastusin na kailangan niya, meron kayo iinumin, kailangan meron kayong susuot. Hati ang bayan sa isyu ng Reproductive Health Bill o masikat sa tawag na RH Bill. Hindi pa malaman kung mabuti o masama ito para sa mamamayan. 1998 pa, may ganito na sa Kongreso. Pero dati parang ayaw pag-usapan ng mga taong gobyerno. May nagsasabing mahirap na raw kasing makabangga ang simbahan. Ngayon, 6 na bersyon na ang RH Bill. Pinag-isa na ito sa tinatawag na Comprehensive Policy on Responsible Parenthood, Reproductive Health, and Population and Development. Pero ayun, nakatenga pa rin. Noon hanggang ngayon, mainit pa rin pinagtatalunan. Labo-labo na ang isyong nakadikit sa RH Bill. Sagot daw ito sa lumo-lobo nating populasyon na nagdudulot ng kahirapan. Pero may kumukontra. Dahil itinutulak daw nito ang artipisyal na paraan ng pagpaplano ng pamilya, pati abortion. Kine-question din ang pakikialam daw ng gobyerno sa usaping pribado ng pamilya. Sabi naman ng iba, ano naman ang masama kung mabigyan ng impormasyon ng publiko para makapamili ito ng paraan ng pagpaplano ng pamilya na sa tingin nila ay mas bagay sa kanila. Pero mali nga daw ang impormasyon sa RH Bill dahil baka mas malagay pa sa peligro ang kalusugan ng isang babae dahil dito. Ang ibang babae nagtatanong, wala daw ba silang karapatang magdesisyon tungkol sa sarili nilang katawan? Dahil sa RH Bill, ang daming sektor ang nagkakainitan. Ano ba talaga itong RH Bill? Salot sa bayan o sasalba sa mamamayan? Dapat bang ipasa o ibasura? Pag-usapan natin ng harapan. Pinoy ang nagsabing pabor sila sa Reproductive Health Bill na magkaroon ng sex education sa mga paaralan. Araw-araw, labing isang nanay ang namamatay. Sana huwag naman bastusin. Not become less of a Catholic simply because I am against this ordinance. That is a big mistake. Isa sa batas ng panukan. Not have a future if we do not have a Pilipino, katulad ko, ano ba? Para hindi magulo ang ating bansa. Magandang gabi mga kapamilya at good evening partner. Magandang gabi sa iyo, Julius. Malamig pong panahon sa labas dahil sa ulan dulot po ng bagyo. Pero dito sa studio mukhang magiging mainit. Ako sinabi mo ka Karen, mainit kasi ang pag-uusapan sing-init ng laban ni Manny Pacquiao. At siguradong babagyuhin rin ang tanong ang ating mga guests ngayong gabi. Marami po kaming inimbita mga eksperto sa iba't ibang larangan. Tutulungan nila tayong himayin ang RH Bill para lubos natin itong maintindihan. Kaya pakilala natin sila, partner. Sa unang bahagi po ng ating harapan, makakasama natin sina Congressman Roy Logones. Si CPCP spokesman Father Melvin Castro. Nandito rin si Dr. Josephine Lumicao, isang OB-GYN at Professor of Bioethics and Embryology sa University of Santo Tomas. At kasama rin natin si Mr. George Balagtas ng Pro-Life Coalition of the Philippines. Tutol po ang panig na ito sa pagpasa ng RH Bill. Sa kabilang banda naman, Karen, ng mga pabor sa RH Bill, makakasama natin sina Congressman Edsel Lacman, co-author ng bill. Si Bishop Rodrigo Tano, Chairman ng Interfaith Partnership for the Promotion of Responsible Parenthood. Narito din po si former Health Secretary Esperanza Cabral at si Dr. Sylvia Estrada Claudio, Director ng UP Center for Women's Studies. Maraming salamat po sa ating mga guests at audience, yung ating audience. Balakpakan yung mga sarili nyo. Yan, nandito po sila para tumulong sa pagpapaliwanag sa publiko sa mainit na issue ng RH Bill. Paano ba yan, partner? E di harapan na! Harapan na! Alam naman po natin na hati ang bayan kapag RH Bill ang pinag-uusapan. Kaya alamin muna natin kung bakit may gusto at may ayaw sa RH Bill. Eto na po, tanongin natin yung nagsusulong ng RH Bill. 2 minuto po, Congressman Edsel Lacman, bakit po dapat ipasa ang RH Bill? Sapagkat ngayon ay Mother's Day. Kailangan natin gunitain na ang miracle of life should not result to the death of 11 mothers in the Philippines daily.
because of komplikasyon sa panganganak at pagbubuntis. Sapagkat the birth of a child should not be a tragic occasion. Kailangan natin ipasa na ang RH Bill. Ipasa natin ang RH Bill sapagkat ito ang hatol, ito ang gusto ng ating mga mamamayan. Iyan ay resulta ng surveys ng SWS at Pulse Asia. Nationwide at partikular sa Cebu, sa Maynila at sa Parañaque. Ang RH Bill ay hindi tungkol sa religion or sex. Ito ay tungkol sa karapatan, kalusugan, at kaunlaran. Ang RH Bill ay hindi lamang tungkol sa contraceptives. Malawak ang coverage ng RH Bill. Kasama dito, maliban sa family planning, ang maternal, infant and child health and nutrition. Kasama na rin ang breastfeeding. Kasama rin dito ang prevention and prohibition of abortion. Kasama ang prevention and management of HIV and AIDS at ang prevention ng violence against women. At yung partisipasyon naman ng mga lalaki sa RH Bill. At yung tinatawag natin na sexuality and RH education sa mga bata. Thank you. 2 minutes! O, eto naman tayo. Kayo naman po, Congressman Roy Logoles. Naka-oras po ito, naka-timer kami. 2 minuto po. Bakit po dapat ibasura ang RH Bill? Magandang gabi po. Ako'y bumabati rin ng Happy Mother's Day at pinapakita ko rito ang editorial cartoon ng isang leading newspaper. Happy Mother's Day. Thank you for giving life. 1, 2, 3, 4, 5 yung anak ng mother na mukhang masayang-masaya. At Happy Mother's Day kung siguro yung mother ko at yung mga mother ninyo ay sumunod ng RH, marami sa atin wala dito. Hindi isinilang. At gusto ko rin sabihin na kami po ay tutol dito sapagkat itong contraceptives na ito ay nagpapataas ng insidente ng cancer. Ayon sa Harvard, ayon sa National Cancer Institute ng United States, ayon sa WHO, at ayon sa ating ex-Secretary of Health, Secretary Cabral, na talaga ginagalang ko. Sabi niya, nagdudulot ng breast cancer, isa sa nakakatakot na cancer sa kasaysayan ng sangkatauhan. Yung HIV, gusto ko rin sabihin na ang Thailand, napakataas ng contraceptive prevalence rate. Pero grabe ang dami ng HIV cases sa Thailand. Sa atin, mga 8,000 lamang. Sa kanila, 600,000 cases. Bakit ganun? Kung totoong tama ang RH, bakit ubod ng laki ang kanilang HIV cases? Pagdating naman sa populasyon, gusto ko rin sabihin na ang ating population growth rate ay pababa ng pababa. Hindi kailangan ng RH. Tuloy-tuloy ang pababa nito mula po noong taong 1960 hanggang 2010, from 3% up to 1.95%, hindi po kailangan ng RH para bumaba ang ating population growth rate. At mamaya pakikita namin na napakarami pong rehiyon. Kasama ang rehiyon ng ating author ng RH Bill, Bicol Region, 1.2% lang ang growth rate. Napakababa. At doon sa kanila, 1.2, pinakamataas na maternal mortality rate doon sa Bicol. Babalikan natin yan. Strictly 2 mamaya. minutes tayo. Thank you, Congressman. Thank you, Congressman. Thank you, mga kaibigan. Patikim pa lang po yan, mahaba pa ang gabi at marami pa tayong pag-uusapan. Karen? At sa mainit na usapang ito, dapat kasali kayo ang aming mga manonood. Sabihin niyo sa amin kung saan kayo papanig. Ang tanong, RH Bill, ipasa o ibasura? O para sa mga naka-cellphone, type poll space harapan space type A para sa ipasa,
o A yung ipasa, B ang ibasura. Tapos isend ang inyong text sa 231 para sa Smart and Token Text at 2331 naman para sa Globe at Sun subscribers. Para naman sa bumoto online, mag-log on sa abs-cbnnews.com/harapan. Pwede rin pong magtanong o magbigay ng inyong mga opinion sa Twitter gamit ang hashtag na harapan. Pwede rin gamitin ang mga hashtag na ipasa o ibasura. Sa atin namang Facebook, magpunta lang sa facebook.com/abs-cbn news. At tuloy-tuloy na po ang mainit na usapan sa pagbabalik ng Harapan RH Bill, ipasa o ibasura. Karen, talaga namang excited na ang ating mga manonood. Nagbabalik po ang Harapan at sabayan po tayo napapanood sa ANC, the ABS-CBN News Channel. At kasama pa rin natin sina Bishop Rodrigo Tano, dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral at Dr. Sylvia Estrada Claudio. Sa gap na ito yan, pabor sila sa RH Bill. Ang mga ayaw naman sa RH Bill ay sina Father Melvin Castro, si Dr. Josephine Lumitaw at Ginoong George Balagtas. Para isa sa pinakamainit na issue kapag pinag-uusapan ng RH Bill ay kailan ba talaga nagsisimula ang buhay? Aba, kailan nga ba, Julius? Okay, sila tanungin natin. Mauna tayo. Sa ano muna tayo? Anti-RH kay Father Melvin Castro. Kailan ba nagsisimula ang buhay? Alam niyo po, malinaw sa banal na kasulatan, no? Mamaya sususugan ni doktor ang scientific na basis nito. Malinaw sa banal na kasulatan na ang buhay sa sinapupunan pa lamang may buhay na. Maraming passages, kapwa sa Old at New Testament, malinaw na ang buhay nang gagaling doon. At isa pang gusto ko naman banggitin at this early stage ng ating discussion, ito hindi labanan ng simbahang Katolika at pamahalaan. Ang ating pinapangalagaan dito ay ang Filipino values. Ang anumang lipunan na makakontraseptibo, yan ay karanasan ng mga kunlaraning bansa. Kaya nga pong apila natin sa sambayan ng Pilipino, ito'y laban ninyo. Ang simbahan nangungusap sa ngalan ninyo, ngunit sa hulit-huli, kapag nagkaroong isang makakontraseptibong lipunan, ang wawasakin niya ang Pilipino at ang mga pagpapahalagang Pilipino. Okay, kailan nag-uumpisa ang buhay? Sino po sa inyo? Bishop Tano. I will not pretend to be a scientist, no? Pero I'm told that it's not easy to pinpoint just exactly life begins. Some say if you follow the wording of the Constitution, yung upon conception, others say when the fertilized ovum is implanted in the uterus, etc. Pero I am a little bit concerned about the use of words like contraception, anti-life, anti-natal. I believe we need to define terms. So when you say contraception, what is really the meaning? I believe the action of contraception is anti-conception, before conception, not post, not after conception. That's why it's called contraception. Therefore, it's not abortifacient, it's not abortive. Meron ng abortion kung meron ng buhay. Pero if you prevent the meeting of the sperm and the egg, or ano ba yun, you cause ovulation, wala pang buhay. Wala pang conception eh. That's why contraception. Okay. Doktor, magtanong tayo sa mga doktor. Dr. Josephine, ano po ang inyong pananaw dyan? Ang best evidence ng beginning ng proof of life should be something objective, therefore scientific. And if you read biology and embryology books, it teaches us that the beginning of life is at fertilization. When the egg cell, yung from galing sa nanay, and the sperm cell from the father fuses, na-form ang fertilized egg or zygote. At ano ang proof na ito ay buhay? Once na na-form yung egg cell, yung fertilized egg or zygote, nagsisimula na siyang mag-divide. Ano pa ang proof of life na gusto nyo? Nagdi-divide siya. At ang division na to is very purposeful, coordinated. So, 1 cell, 2 cell, 4 cell, 16 cell, tapos magdi-divide na siya. Ito magiging embryo, ito magiging placenta.
At hindi siya makaka-implant kung hindi siya buhay. Kasi ang implantation na kiniklaim ng ibang grupo na yun ang beginning of life is a complex process which needs signaling molecules. Kung ang life begins at implantation, paano siya naka-implant? Okay. So, Dr. Cabral. Gusto ko munang sagutin ang sinabi ni Congressman Goles kanina tungkol sa sinabi ko daw na nakaka-cause ng breast cancer ang oral contraceptives bago natin puntahan ito. Salamat sa paggalang ninyo sa sinasabi ko. Sana ay itinuloy ninyo para nagkaroon ng konting maliwanag dun sa sinabi ko. Actually, ang sinabi ko ay ganito. Ang sabi nila ay nakaka-cause ng breast cancer ang paggamit ng oral contraceptives, pero hindi nila sinabi na ito ay nakakababa ng cancer sa matris, cancer sa ovaryo, cancer sa colon, cancer sa rectum. At itong mga nagsasabi na tumataas ng bahagya ang breast cancer sa paggamit ng oral contraceptives ay nagsasabi din na yung pagbaba ng ibang cancers ay matimbang kesa sa pagtaas nitong bahagya ng breast cancer sa paggamit ng oral contraceptives. Pero lahat ng doktor ay sinasabi ito sa mga pasyente at pinapipili kung ano ang gustong gamitin at pagpaplano ng pamilya. So, hindi basta bibigay sa'yo nang hindi sinasabi kung ano ang kahalagahan nito. Okay, mabalikan natin yan tungkol sa contraceptives mamaya. Mr. George, ano po ang inyong pananaw? When does life begin sa issue po ito? Sige, balikan nga natin yung contraceptive mamaya. Mamaya po yan. Marami ho tayong kasagutan dyan. In fact, yung quotation ni Dr. Cabral, kitang-kita namin nung sinabi niya at nadinig pa namin sa radyo. Medyo binago na niya ngayon. Okay. So, nakakatuwa ho yung mga robot na baon nila dito kasi po, pinipilit nilang baguhin yung nakasulat sa saligang batas. Maliwanag sa saligang batas, unless baguhin ninyo ngayon dito, na nakalagay po sa saligang batas natin na ang buhay ay nagsisimula sa conception. Ngayon, doon sa diskusyon po ng saligang batas yan, maliban na lang kung baguhin na naman ninyo, nakalagay po sa diskusyon nun sa saligang batas, nung sila'y nagdidiskusyon, maliwanag na i-interchange nila yung conception at fertilization. Sa makatuwid, ang layunin po ng batas, at yun po'y maliwanag, layunin ng batas, ay fertilizasyon ang simula ng buhay, sapagkat yan po ang ipinagtatanggol ng batas. Ngayon, kung gusto po natin yan ay baguhin, malaya po naman tayong gumawa ng referendum para baguhin yan. Hindi po nadadaan sa heckling yan. Yan ay pinag-aaralan ng mabuti. At ang gusto ko lang pong idagdag dito, at mamaya maaari nating balikan, na ako po ay communicator. Ako po ay 45 taon na nasa advertising. Natutuwa po ako kasi kapag ako gumawa ng advertisement, hindi ko po binabago-bago. Pero ito pong batas na ito, nagbago na po ito makapitong beses. Okay. Pero sa pagbabago nito, ang binago lang po yung euphemism, yung lingwahe. Pero yung laman, itinatago. Dapat po ang batas tapat at totoo at pinapaalam sa tao kung anong layon, hindi itinatago. Ma'am George, so sinabi mo life begins at conception. Nag-iiba ba kayo ng ano dyan? Are you agreeing life begins at conception? Swerte ako, last ako, di ba? Dr. Claudio. Father, Doktora, Sir George, ganito po yon. Unang-una, sa simbahang katoliko mismo, at pwede niyong tignan, sa majority ng kasaysayan nila, ang life po ay nagbibinggin at ensoulment. Nasabi mismo ni St. Thomas Aquinas, ensoulment is 40 days for women, magagalit tayo mga women, for men, for 90 days for men, 90 days for women. Mas maagang nagsasoul ang men, kaya sabi ko nga, labag sa kalooban ng mga women activists yun. No? That's one. So, hindi ho totoo na malinaw sa kasulatan at sa praktika ng simbahang katoliko, yung sinasabi ni Father. Alam mo ni Father yan. Pangalawa ho, sinasabi naman ni Doktora, kung basahin niyo ho yung mga libro. No? I will only cite one, pero marami. No? The Book of New Embryology and Bioethics, sabi po,
hindi rin ho nagkakaisa ang mga scientifico. 4 ho ang definisyon ng mga scientifico when life begins. Totoo, ang isa yung sinabi po nila, fertilization. May isa nagsasabi gastrulation. Mahabang hong diskusyon kung ano yun, pero kaya ho nagsasabi ng iba yon kasi that's the only time you can no longer split into a twin. So, yung personhood, yung pagiging ganap na tao, can only be ascertained at that time, no? Yung third is pag may EEG, kasi ho ngayon sa Western world, kapag wala ka ng brainwaves, death na yon. Kaya ang suggestion, iayon ho natin, ang life will also begin when you have brainwaves, no? Ay, ilang months na ho yon. At yung iba, nagsasaba para mga doktor at scientifico, pag napanganak na lang ho, doon natin sasabihin na pwede ng person at hindi na bawal ang abortion. Last point po, kung titignan natin at inaral din po ng mga lawyers natin, halimbawa si Professor Carol Ruiz Austria ng UP College of Law, ang proceedings ng Constitutional Convention. In fact, one of the formulations that was rejected by the framers of our Constitution was, life begins at fertilization. Ni-reject po nila yun. Ang linagay po nila, life begins at conception. At malinaw pong sinasabi ng ilang commissioner, kasama na po si Feli Aquino, dapat pong iiwan sa lipunan ang desisyon. Kung ano ho ang ibig sabihin ng conception, because that is not a term that can be determined. That is clear ho sa Constitutional Convention record. Sa mga nanonood kasi sa atin na hindi eksperto, dapat, marami nanonood ngayon, tinato, ano ba yung fertilization na yan? Di ba ano yun? Yun ba when the sperm meets the egg? Yun. The sperm meets the egg, fertilization. Yes. Okay. Okay, so ito, maugong ang mga tanong, Karen, mula sa Twitter at sa ilang mga bayan patrollers. Ang tanong ni Nelson Banaag, isang bayan patroller, magiging legal na ba ang abortion kapag natuloy ang RH bill? Sasagutin ba nila yan? O sige, sino gustong sumagot ito? O hindi, dapat pro-RH muna. Magiging legal ba ang abortion kapag naipasa ang pro-RH? Malinaw sa panukalang batas, hindi magiging legal ang abortion. At sinasabi dito na ang abortion ay illegal at hindi pwedeng gawin na paraan para sa pagpaplano ng pamilya. Okay, anyone? Father? Una po, banggitin ko yung keynote si Santo Tomas de Aquino. Una po si Santo Tomas de Aquino ay isang teologo at hindi siya ang mahisteryo ng simbahan. Sa makatwid po, yung tinuro niya noong medieval age ay hindi po yun ang official teaching ng simbahan. Hindi siya infallible sa sinasabi natin. Sa makatwid po, ang official teaching ng simbahan ay life begins at fertilization. So yun po ang pinapangalagaan ng simbahan. At sabi nga po mismo ni Father Joaquin Bernas, one of the constitutional commissioner, sinabi niya sa Inquirer na bilang commissioner, ang kanilang pinaniniwalaan, at least yung ilang mga commissioners, life begins at fertilization. Isa pa po tungkol sa abortion, isa pong hamon natin, kung totoong hindi magiging bintana yan sa legalisasyon ng abortion, i-drop yung salitang reproductive health. Ang hirap kasi sa salitang reproductive health, nakatago dyan ang access to legal and safe abortion. Tanggalin na yung salita na yan. Nandun. Yun po ang international definition ng word na reproductive health. UN definition. Tama yun. Wala tayo sa mga kung ano ang definition nila. Ang pinag-uusapan natin ay ang panukalang batas. Malinaw, nakasulat doon na walang abortion na sinusulong ang reproductive health. Sa panukalang batas po sa Pilipinas. Pero kaya nga po ginigiit yung salita na yan sa Pilipinas upang maging bintana balang araw na gawing legal ang abortion. Wala pong katotohanan niya. Sorry, Doktora. Ang international wording po ng ICPD and most of the UN documents, if not all, is in countries where abortion is legal. Wala hong sinasabi na in reproductive health, all countries, napakalinaw ho. Sir, yung nabasa ko lang ho ito, no, si Pope Gregory IX, halimbawa, sabi niya, hindi daw homicide ang abortion ng isang embryo nang hindi pa siya formed. Nangyari ho ito in around the 1600s. Nabasa ko po yun, no?
Kaya hindi lang naman ho ang kinukot ko si Aquinas. Binasa ko po yung kabuuan na yan. At ang understanding ko ho, sinasabi rin ho palagi sa akin ng simbahan, hindi lang naman Biblia, kundi yung practice. Particular ho sa Katoliko yon hindi sa ibang ano. Okay, And sige, let's give okay, Father a quick, chance to quick. answer that question. Isa lang George, your father. Kasi kinwote niya si Pope, ano yun? Gregory. Pope Gregory. Ang luman-luma na, kaya hindi ko na matandaan eh. Ikuquote ko naman sa inyo yung Pope John Paul II the Great. Na, yun, ayaw ninyo kay Pope John Paul. Ayaw nila. Okay, pero ang lahat ng Pilipino po, mahal si Pope John Paul II. Kahit ayaw nyo sa kanya, ang buong bansang Pilipinas, mahal siya. At alam ninyo, kahit hindi kayo maniwala, mahal niya ang Pilipinas. Yun. Ayun, ito po ang sabi niya. Ang sabi niya, dapat pangalagaan ang buhay mula sa konsepsyon. Mula sa simula. Pangalagaan ninyong pamilya. In fact, hangang-hanga siya sa Pilipino sapagkat sa Pilipinas lang po walang ganitong RH bill. Sa Pilipinas lang po nilalabanan yan sapagkat lahat po nung nagkameron ng ganitong RH bill nauwi sa abortion, nauwi sa same-sex marriage, nauwi sa diborsyo, kung ano-anong hindi magaganda sa lipunan. Okay, Sinira ang pamilya. Ito pa. Next tayo. Mula sa isang bayan patroller na si Dan Diboso, paki-explain ang litigation. Bakit Ligation. daw? Ligation. Ligation. Sorry, ligation. Pambabae. Bakit daw medically at legally accepted ito sa Pilipinas? Hindi raw po ito suppression of motherhood. Okay, paliwanag. Ang mga doktor natin, ma'am, umpisa nyo, suppression of motherhood ba ang ligation at ano ang ligation? Ang ligation ay tatalian or puputulin, tatalian ng fallopian tube. At itong daanan ng itlog na na-fertilize papunta sa for implantation. So, it is an sterilization procedure. Okay. And kaya binigyan ng Diyos tayo ang babae ng fallopian tube. It's for reproductive function. So, pwede mo lang tanggalin ang fallopian tube kung ito ay may sakit. May pathology. For example, may tumor, merong ectopic pregnancy, nag-rupture. Yun lang ang talagang medically indicated na pagtanggal ng fallopian tube. Pero kung tatanggalin mo siya dahil for sterilization procedures, it is parang mutilation. Kasi, mutilation. Dahil ang parte ng katawan natin, pwede mo lang tanggalin kung i-endanger ang buhay ng tao. So, hindi kayo naglaligit? Hindi. Kahit may magpasyente po, gusto magpaligit, ito turn down nyo? Tiniturn down ko. Okay. Alright. Okay, Doc? Well, may karapatan si Doktora Lumitaw na mag-turn down ng tubal ligation pero wala siyang karapatan na sabihin sa ibang babae na huwag silang magpa-tubal ligation kung sa palagay nila ay ito ang paraan para hindi na sila magkaanak dahil sapat na para sa kanila ang dami ng anak nila. Okay. So, matanong ko lang bago tayo move on, no? Sa ibang bansa ba, pwede bang mag-turn down ang isang doktor kung may gusto magpaligid o magpa-vasectomy? Pwede ba yon? Pwede. Pwede. Pero, i-refer mo siya sa ibang doktor para gawin kung ano yung procedure na gusto niya. Karen, may I add lang something? Sabi nila old na, no? In the 1973 December 8 letter of the CBCP, malinaw kong sinasabi, last sentence o dalawang letter ang linabas nila December 8, both on the issue of family planning. So this is new, this is 73. Napakalinaw na sinasabi, there will be no excommunication for surgical sterilization. So yung tubal ligation? Yes, it's very clear. Please go to the CBC website, Wala it's po there. excommunication. Isa penal, isa canonical penalty, but nananatili po siyang isa. I know. The point I'm trying to make, and they keep... Ito ho yung punto eh. Pag sinasabi nilang, wala ho sa mahisteryo si Aquinas, magsasalita ako ng mahisteryo, luma na daw yun. But alam niyo ho, the other thing is, I'm not a Catholic.
And I also would request them, no, look at their statements, parang Catholics or Philippines is for RH because we are Catholics. A little respect naman for diversity of religion and opinion. No? Kaya ako ho, in fact, inaral ng husto ang katolikong posisyon dahil hindi ako katoliko in all good faith. Gusto kong malaman. No? Pero ang nakukuha ko at nakukuha, kahit sa placards nyo, itaas nyo po nang makita sa audience. Kung gano'n naman po, kayo'y naniniwala lang na lahat ng Pilipino ay Katoliko at lahat ng Pilipino ay iisa ang Diyos, iisa ang simbahan, iisa ang pinaniniwala, iisa ang moralidad. Hindi ho totoo yan. Hindi totoo yan. Tungkol sa Pilipinas. At I would appeal to you, that's not the society we want. Okay. Ako, Father, quick question. Kung katoliko ako, nagpalaygit ako, is that a sin? Well, yes. It's a sin? Yes, it is. Where does it say it's a sin? Well, precisely po, dahil una, it's a mutilation. Ikalawa, yun nga pong paniniwala natin, based on scripture. Ang mismong pangangatawan ng tao, lalo ng kababaihan o kalalakihan for that matter, ginawa ng Diyos, at itong fallopian tube na to ay ginawa ng Panginoon to reproduce life. So the moment na sirain natin yan, we are opposing God's will na tayo ay mag-procreate ng life. Meron lang pong gustong idagdag, ano? Kahit po hindi Katoliko, before 1930, ito po yung Lambeth Conference ng mga Anglican, lahat ng simbahang Kristiyano ay hindi tinatanggap ang contraceptive before 1930. Noong 1930, nag-meeting ang Anglicans, they accepted it. 1948, they accepted it na lahatan na. Doon nagsimula, 1958 rather. So even beforehand, ang lahat ng Christian churches, hindi tinatanggap ang contraceptives. Okay, awat muna tayo. Mainit. Karen, mainit na. Mainit. Mamaya babalikan natin yung iba pa natin mga panelists. At ito yung sa issue naman ng populasyon, kahirapan. Alamin, ano nga ba ang responsible parenthood? Dito lang yan sa harapan. RH Bill, ipasa o ibasura? Ito hindi labanan ng simbahang Katolika at pamahalaan. Ang ating pinapangalagaan dito ay ang Filipino values. I believe in terms. So when you say contraception, what is really the meaning? I believe the action of contraception is anti-conception, before conception, not post, not after conception. That's why it's called contraception. Therefore, it's not abortifacient, it's not abortive. Karen, kasama pa rin namin kayo dito sa harapan, live sa ABS-CBN at sa ANC. Madalas nating marinig na kailangan kontrolin ang populasyon para mas mabigyan ang bawat Pilipino ng sapat na pagkakataon para makapag-aral, makapagtrabaho at umunlad ang buhay. 90 million na kasi tayo ngayon. Pero sabi ng mga kontra sa RH Bill, hindi ito ang solusyon sa kahirapan. Tinatayang 70 milyon na ngayon ng mga Pilipino. Kapag hindi naawat ang kalkula, aabot tayo sa 140 million pagdating ng 2040 at lalong dadami ang mahihirap. Sabi ng nagsusulong ng RH Bill, makokontrol ng panukalang batas ang populasyon. Ayon sa RH Bill, sa responsableng pagpapamilya, dalawa lang dapat ang anak na mag-asawa. Pero sabi naman ng Simbahang Katolika, walang kinalaman ang pagdami ng tao sa kahirapan. Mas madaming tao, mas makakatulong pangaraw sa pag-asenso ng bansa. Pero gobyerno ang gagasto sa programang gaya ng artificial family planning at sex education. Bagay na inayawan ng mga pro-life group. Dapat bang gamitin ang pera ng bayan para sa isang kontrobersyal at tinuturing ng iba na immoral na programa? Harapan pa rin sa issue ng RH Bill, dapat bang ipasa o ibasura? Pag-usapan naman natin yung sinasabing pakikialam daw ng gobyerno sa pribadong usapin ng pagpapamilya. At di lang po yan, paggamit pa ng pera ng bayan para sa family planning. Makasama natin dito sa puntong ito, Parañaque Congressman Roy Logoles.
Narito din ang dating senador, cabinet secretary at governor at isang pro-life advocate si Ginoong Joey Lina. Kasama din natin si Dr. John Rob Bantang, tagapagsalita ng position paper on the RH bill by individual faculty, students, and alumni of the University of the Philippines. Sila po ang nasa panig na ibasura ang RH bill. Yung mga nagtutulak naman po ng RH bill, kasama natin ang principal authors ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Bill, sina Albay Representative Edsel Lagman. Iloilo Representative Janet Garin na isa ring medical doctor. Kasama rin natin ang isa pang kontrobersyal at mahulay na taga-suporta ng RH bill, si Ginoong Carlos Celdran. Ang tanong, bakit po sa panig ng anti-RH bill ay hindi po kayo naniniwala sa issue ng overpopulation? Overpopulated ba ang Pilipinas ngayon? Alam nyo, ang isa sa mga indikasyon ng overpopulation ay yung growth rate. Kanina pinakita ko, ang growth rate ng populasyon natin pababa, ng pababa, ng pababa, ng pababa. Nang wala pong RH. In fact, nasa 1.95 na ito. At kung ating titingnan yung bawat rehiyon ng Pilipinas, kasi minsan ang tinuturo nila parati yung mga overpopulated ng mga syudad na siyempre nagpupuntahan doon dahil maraming trabaho, isa-isay natin yung mga rehiyon. National Capital Region, 2.11 kasi merong mga nag-i-immigrate. Pero Cordillera Administrative Region, 1.5, napakababa. Ilocos Region, 1.1% ang growth rate. Cagayan Valley, 1.13. Yung Central Luzon, dahil merong Subic, merong Clark, 2.36, nagpupuntahan ng mga tao dyan. Calabarzon, 3.21, dahil nagpupuntahan ng mga tao. Pero Mimaropa, yung mga island provinces, 1.49. Yung pong Bicol, wala pong problema, 1.2, napakababa. Okay. Western Visayas, 1.35. Importante po ito, 1.59, 1.12. Hindi ko makita kung saan ang problema rito pagdating sa population growth rate. Kasi parati lang sinasabi, population growth rate. Yung sinasabi na namamatay yung mga mother, 70% ang dahilan dyan, walang prenatal care, walang maternal care. Ang kailangan, doktor, nurses, midwives, pabor po kami dyan. Pero hindi kami pabor doon sa contraceptives. Bakit gagasta tayo ng bilyon para sa contraceptives, tapos magdudulot pa ng cancer, breast cancer? Alam nyo, nagtataka ako sa sinabi ni dating Secretary Cabral na okay na magkaroon ng breast cancer pero gagaling naman yung ovary mo. Patay ka rin. Anong magagamit? Saan mo kakailanganin ng healthy ovary kung ikaw ay merong breast cancer? Papayag po ba kayo ng mga young husbands na ang inyong young wife gagamit ng contraceptives, pagkatapos pagdating ilang taon magkakaroon ng mastectomy o kaya mamamatay? Mga magulang, papayag ba kayo na inyong mga batang anak from 15 years old, ayon dito sa kanilang reproductive health bill, kailangan gumamit na ng contraceptives, i-expose dito sa breast cancer para gumaling yung ovary? Saan nila kakailangan yung ovary kung patay na sila? Okay, move on. Sa panig naman ng babae, Karen, si Congressman Garin muna. Magandang gabi po at magandang gabi sa aking colleague, Congressman Goles, si Senator Lina at sa lahat po na nandito ngayon. Unang-una po sabihin ko lang, yung growth rate. Yung growth rate po ay base sa mga numero ng batang linuluwal. Hindi po ito yung numero ng taong nagmamigrate. Since sinasabi po ni Congressman Goles na lumilipat ng tirahan, hindi po yun yung growth rate. At ang growth rate po natin ngayon is 2.04. Pakinggan niyo po, the Philippines ranks as the third highest in growth rate in the Southeast. Kung ibig sabihin, nasa pangatlo tayo, kasama po natin ang Laos at Timor-Leste. Hindi naman po ang kategory ng Pilipinas ng gusto natin. It took us 2 centuries, mahigit po 200 taon, 200 years, before we were able to reduce our growth rate from 3.4 to 2.04. Naku po, hindi pa po tayo pinapanganak noon. At pangatlo po, sinasabi po natin na hindi kailangan. Sa mga mayayaman, hindi po nila kailangan yon. Sa akin po, inaamin ko, hindi ko kailangan yon. Pero ang batas ng Kongreso, ang gobyerno ng Pilipinas po, ito ay hindi para sa akin o sa amin lamang. Ito ay para sa sambayan ng Pilipino. 9 out of 10 Filipinos, 90%, at 90% po na may asawang Pilipino ay gusto ng family planning. Hindi po ba dapat tulungan sila ng gobyerno? Mas kitabi lang po ang sabi po natin, dapat i-propagate ang life.
And then there were all the questions na huwag magpalaygate. Pero bakit po hindi natin pinapayagang mag-asawa yung ating mga pare kung gusto natin dumami tayo ng dumami? Dalawa po, yung RH po. Why is there a reproductive healthcare program in the Vatican? Bakit inalaw ng Italy at ng Vatican mismo na magkaroon sila ng reproductive healthcare law? At bakit sa Pilipinas wala? Dahil po ba pulubi tayo at susunod-sunod lang po tayo? Dapat po ipaglaban natin ang bawat pamilyang Pilipino at dapat po bigyan natin sila ng buhay na maayos. Okay, Governor. Teka muna po, bakit tayo sagutin yung breast cancer? Sasagutin po kami ng Pinag-uusapan natin is overpopulation. Pero breast Overpopulation muna tayo. Siguro yung solusyon nila sa overpopulation, bawasan para mamatay yung may breast cancer. Hindi pa totoo yan, Congressman. Pagbigyan na po natin si Congressman. Ang namamatay araw-araw because of Di breast po ba cancer. sabi ng Diyos kasi masama po, it's a sin to tell a lie. Di po ba, Father Melvin, totoo po yun. Kung kasalanan pong magsinungaling, kasalanan rin i-distort yung salita, lalo na ng isang distinguished person like Secretary Cabral. Ang sabi po ni Secretary Cabral, at ako ay nakikinig noon, is there are allegations, maski po tubig, water is toxic, caffeine, ang soft drinks, lahat yan cancerous pag uminom ka ng libo-libong galon. Pero ang sinabi nga niya is while it has been alleged to be cancerous, the World Health Organization has proved that it is not. And the level has, except if you drink thousands and thousands. Okay, wait. Mahirap po uminom ng libo-libong galon. Let's give Governor a chance naman. Mahirap ba tayo dahil marami tayo? Yun ang tanong. That is the question. Dito sa ating bansa, kung saan marami ang tao, mas mataas ang antas ng buhay. National Capital Region has the highest population density. Dito sa atin sa Metro Manila, mga 15,000 plus persons per square kilometer. Pero per capita income, umaabot ng 32,000 pesos. Sa Caraga, mga 111 persons per square kilometer. Pero ang per capita income, mga 6,000 pesos. So kung yung iniisip natin, na kung marami, mahirap, sa karanasan natin sa Pilipinas, kung saan marami, doon mas mataas ang antas ng buhay. Bakit po yung DSWD sinusulong ito? Bakit po yung NEDA? Bakit po yung Department of Health? Teka muna. These are the sectors handling that's the beside the poverty. point. I'm answering the question whether overpopulation is the cause of poverty. That is the question, no? But in our experience, let me repeat, kung saan mas marami ang tao, mas mataas ang antas ng buhay. Kung saan kaunti ang tao, mas mababa ang antas ng buhay. And that is based on facts. Punta natin yung sinasabing pababa na raw yung population growth rate. Ay ito ay hindi bumababa ng kailangan sa pagbaba. Masyadong mabagal ang pagbaba. Ano ang datos? Yung average number ng children of the poorest women sa ngayon ay 6 pa rin. Ito yung total fertility rate more than 30 years ago. At dito sa mga marginalized sectors ay diyan talaga ang mas maraming anak sapagkat wala silang access to the information and reproductive health products. Kaya pumapasok ang gobyerno sa pagpalaganap ng impormasyon at ito naman ay kusang loob. Ang simbahan at ang Estado ay walang karapatan pilitin ang mamamayan kung anong klaseng mode of contraceptive family planning ang kailangan gamitin. Ngunit, kailangan ibigay natin ang malayang pagpasya sa mga mag-asawa, lalo-lalo sa kababaihan na sila ang nagbubuntis, sila nanganganak, at sila ang nag-aalaga ng mga bata. Okay, Congressman, tanong ko lang quickly, no? Nandyan pa rin ba sa RH bill yung ideal family size? Wala na. Wala na. Okay. Kami ay, inalis namin yung ideal family size sapagkat nga kailangan natin ang freedom of informed choice at yung RH bill naman ay wala talagang demographic target. Okay. Si John Rob. Dito may kita natin na nag-flip-flop yung mga RH people. Hindi. Dati merong target, pero na makita nila
yung lakas ng argumento ng mga anti-RH, umatras ka agad. Okay, si Dr. Bantang naman. Let's give Dr. Bantang a chance. Hindi sa pag-flip-flop yun. Upang lang maiwasan na Kasalanan ang pong mga magsinungaling. maraming Huwag po tayo magsinungaling. Kasalanan po yun. Flip-flop po yun. Sige po, point taken, Dr. Bantang. Go ahead. Ikaw naman. Magandang gabi po sa lahat. Ako po isa sa mga mahigit 400 na nag-sign dito sa position paper namin. At sinabi namin sa position paper at galing ito sa isang research ng Nobel Prize winner Sigmund Kuznets at iba pang mga researcher na ang populasyon ay hindi obstacle sa development ng isang bansa. For example, kahit tingnan po natin sa mga ancient civilizations, nagsimula po ang sibilisasyon sa maraming tao. Pangalawa, ang gobyerno natin ay kailangang gamiting maayos ang limitadong funds natin. So, ibig sabihin nun, gamitin natin siya sa mas tamang paraan. Kagaya, for example, ng paggawa ng opportunities for job and edukasyon. Halimbawa, isa sa mga responsable sa decline in fertility ay hindi lang contraception. Kasama po dito ang improved health, kasama ang improved education, kasama economic policy, better economic policy, good governance. At konting-konti lang, isa sa mga marami ay ang family planning services. Ito po ay galing sa isang research, the Demographic and Health Surveys available online. Okay. Alright. So very quickly, sinasabi mo, hindi problema ang tao. Hindi problema ang Hindi tao. yun ang problema sa kahirapan. In fact, ang problema ay pwedeng maging problema ang demographics, no? Ibig sabihin, dapat maganda ang shape ng demographics ng Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas ang pinakamalapit sa ideal na distribution demography. Ibig sabihin, ito po yung dami ng mga nagtatrabaho, dami ng susunod na magtatrabaho at mga nagiging mas matatanda. Quick lang, Carlos, react. Ikaw, nagtutur ka sa Intramuros, ang dami mo nakikita doon na palagi mong sinasabi na. So I'm coming here completely as hindi ako politician, hindi ako kasama sa mga NGO. I'm basically as a citizen of the Philippines. Basically, I'm here as your boss. So and from what I've observed, ilang taon na ba yung it's 16 years na this thing is, this is not a new bill. This is not a new bill. These are not new problems. The problems that we have for the last 16 years, overpopulation, high abortion rate, over maternal deaths, okay? We've been talking about this for 16 years, okay? And for the last 16 years, people like you have been shooting this down in Congress. The only solution that we have, or the only thing that we can actually think that can holistically solve this problem. And so, for the last 16 years, why aren't these great ideas and these statistics having any effect? Why haven't you implemented any of your ideas 16 years ago? We come up here with a brand new solution, a brand new problem, and you come up with the same old argument, the same old statistics, and we still have the same old problem. So either, A, hindi effective ang solution mo, B, you're not doing your job, because we're still poor. And C, if you don't come up with a solution here and now that is as consistent and holistic as RH bill, come up with a solution right here and now, or you are part of the problem. Why are we poor? Ilan taon ka kayo sa politician? Tayo ay mahirap, hindi dahil sa tao. Tayo mahirap dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit tayo mahirap. Number one, 200 billion pesos. Hindi lang 200 billion pesos nawawala according to certain studies. Ang UP nag-study 30 to 40% of our budget is lost due to corruption. So, yung mga perang ninanakaw sa fertilizer scam, sa mga CTN-NBN deal, dyan sa mga conversion, dyan sa mga highways, nakatakot road users tax, kung yung daang bilyong piso na ninanakaw ng mga nanunungkulan ay nagagamit para mapabuti ang kalagayan ng bayan, napapataas ang antas na edukasyon, nakapagtatayo ng maraming eskwelahan, nakapagtatayo ng maraming ospital, at makakabigay ng maraming ng mataas na sweldo sa ating mga doktor at nurses, mawawala yung mga problemang yan. Yan ang dahilan. Totoo po, problema talagang korupsyon. Pero bakit po ba may korupsyon? Sa hirap po kasi ng buhay, tuwing eleksyon, binibenta yung boto. Yan po ang maling problema natin. Sa laki ng pamilya, ang dami pong
bumoboto who do not vote intellectually, kaya nagkakaroon lalo na sa mga ibang posisyon. Now, let me pinpoint po yung May sinasabi. calculator pa. Pakita mo yung calculator, Hindi, kasi, Congresswoman. because I would like to answer the galing, question. Meron po tayo, ang sabi po, mas marami, mas masaya at masayaman tayo. At dapat daw gastusan ng budget. Totoo yun. The government should maximize its resources. We have 4 babies born every minute. That's the minimum and that has been documented. Pag-usapan po natin classroom. Ilan po ba ang maximum students in a classroom? 40. So in 10 minutes, we have 4 babies per 10 minutes. Sa 10 minuto, kailangan po natin gumawa ng isang classroom plus chairs, that's 1 million. If we have 4 babies born every minute, times 10 minutes, that will be 40, times 6 in 1 hour. Tingnan po natin, kailangan natin ng 6 million per hour, kailangan natin ng 144 million per day. Allow me to move forward. Sa isang taon po, kailangan natin ng 8 billion para sa mga bagong ilinuwal. Isang classroom lang yan. Sa bakuna po, 2,000 pesos per newborn child ang ginagastos na kailangan ng gobyerno. And that would be equal to 3 billion per year. Okay. Pwede ko bang sagutin yan? Babalikan mo natin yan. Hindi pa tayo tapos dito. May statistics pa si Mr. Goles. Yan siguro, mabuti blanket yan ang ating kaibigang Congresswoman Janet Garin. Last statement lang po ko. Okay, dyan kailangan ang bilyon. Hindi po pambili ng contraceptives. Totoo po yun. Ng mga pharmaceutical ang kikita. Hindi. Bakit natin pinopromote yung contraceptives? Ang kikita dyan, mga negosyante, ilagay natin sa classroom yan. Ilagay natin sa live day. Time out na tayo sa aming pagbabalik. Mainit na usapang family planning pa rin tayo. Ito ang Harapan RH Bill, ipasa o ipasura. Bakit gagasta tayo ng bilyon para sa contraceptives tapos magdudulot pa ng cancer? We come up here with a brand new solution, a brand new problem, and you come up with the same old argument, the same old statistics, and we still have the same old problem. Okay, balik po tayo sa Harapan RH Bill. Ipasa o ibasura ang tanong, dapat bang gumastos ang pamahalaan pagdating sa RH Bill? Yun muna. Opo. Okay, teka lang. Congressman, nahuli ka kanina, you spoke last. Congressman, dito muna tayo sa Pro-RH. Dapat bang gumastos ang pamahalaan at magkano ba yan? Dapat gumastos at ito ay hindi mega budget. Kapalis ng mga mega projects ng gobyerno na kakunti lamang ang nagbebenepisyo. Ang budget ng RH ay about 3 billion pesos at hindi lang to para sa contraceptives. Ito ay sa lahat na bagay hinggil sa reproductive health. Kasama na ang mga hospitals, kasama na ang immunization, kasama rin ang mga midwives, at kasama rin ang iba pang mga layunin ng RH Bill. Ang sabi ng UNICEF in 1992, RH and family planning would serve more people at less cost than any human technology known to mankind today. Okay, rebuttal. Alam nyo, kung immunization, kung midwives, wala po kami tutol dyan, sang-ayon kami dyan. Pero tinatago lang nila yung contraceptives at condom. It is a sweetener para sa kanila. Ngayon, alam nyo yung 3 billion pesos na yan, yung Population Commission, since 1969, ginagawa na nila yan. We are not against that. Nasa budget yan taon-taon eh. Pero pag pinag-uusapan natin yung contraceptives, bilyon-bilyon, magdudulot ng breast cancer, sinabi mismo ng Secretary Cabral, delikado ho yan. Ito ang population density. Sinasabi overpopulated. No? Gusto nilang bawasan ang populasyon natin. Tingnan nyo, ang pinaka-indikasyon ng populasyon, kung masikip o hindi, ay population density. Hindi po yung absolute number. Ang Pilipinas, ang population density about 300 or 266 dito, no? Ang Taiwan, napaka-maunlad, 685, more than double. Yung South Korea, 477, almost 50%. I'll walk yung around your own Macau, district. yung Hong Kong,
libo-libo ang population density. Pero bakit maunlad sila? Sapagkat mahusay ang leadership, mahusay ang management, mahusay ang strategy. Yung pong 3 billion pesos, yung 3 billion pesos, ibigay niyo po sa akin. Ibigay niyo sa akin sa TESDA. Ang 3 billion pesos ibigay sa TESDA. This will generate... Tayo naman, sir. Ang population density ay isang fallacy sapagkat nga doon dinidivide ang buong mass, ang buong mass ng populasyon kahit na yung mga lugar na hindi pwedeng habitable o at the frontiers of development and infrastructure. Kaya't hindi tama yan. Ang tamang sukat ng development ay yung population growth rate sapagkat marami ng pag-aaral na ang populasyon ay directly linked, may kaugnayan sa development. Okay, si Dr. Bantang umiiling eh. Bakit kaya umiiling? Hindi pa ako sang-ayon sa idea na kapag halimbawa population growth rate ay ano bang tawag nito? Hindi. Pag-usapan natin yung density, ano. Actually, ang Tagalogin yung density. density, Baka yung hindi dami ng naiintindihan tao nanonood sa na. bawat isang kilometro, sabihin. Na isang bawat metro kwadrado ng lupa, no? Ang problema natin, in fact, sa buong mundo, ay yung distribution ng mga tao. At ang distribution ng development ng bawat individual society or community. For example, sa Germany, nagtayo sila ng Max Planck Institute sa iba't ibang mga probinsya para lang pumunta doon ang mga researchers. Dito sa Pilipinas, walang ganon. Hindi nagkikreate ng mga schools or universidad sa bawat probinsya. Bakit hindi natin gawin yun? Para doon na mismo yung mga tao at hindi na kailangang pumunta sa mga metro. Pero kasama yon sa family planning din. Kasama din yon sa Germany, sir. They've had the longest family planning programs in the world. And therefore, complete the statistics and the data. You like to break out all of these platforms and all of these things, but you only like to paint one picture. And in fact, and it's very unfair. That's true. When it comes to the and in yes, fact, it's true. I agree. That Okay, is true great. that Germany had and has a family planning program. And in fact, at this very point in time, they're trying to reverse that very family planning because they are encouraging women to have children. And in fact, they Reference the government, points, please. Alam niyo po, Julius Karen, the government is mahirap pong pag-usapan yung Germany kasi wala po dito yung Prime Minister ng Germany para sabihin ko ano ba yung totoo. Oo nga. Pero, Sir, yung punto ilan ko ba lang sa po, mga, you yung say punto that ko lang UP, po, how many UP professors signed your study? no, How many signed? How many signed? Pwede ba pag-usapan natin yung population growth rate? okay, population growth rate. Balik tayo sa population growth rate. Ito po ang in response lang po dun sa one statement lang po, no? Kasi ang dami po nating sinasabi na mas marami, mas okay. Alam nyo, ako minsan nakukonsensya ko kasi iniisip ko, minsan nag-iisip tayo at sinasabi natin ayon sa ating personal na paniniwala. Pero mas maigi po siguro tingnan natin yung paniniwala at gusto ng bawat pamilyang Pilipino. The bill does not dictate. Hindi po ini-impose ng reproductive health bill ang magplano ng pamilya. Yan po ay opsyon. Binibigay natin sa kanila yung kaalaman, sinasabihan natin sila kung ano, hindi po artificial lang. Lahat po ng methods. Kasama po yung natural family planning doon at binibigyan natin sila ng kusang loob na desisyon. Informed choice para moving on, go on. Okay, Governor Joy. Population growth rate kasi para isunod natin sa sinabi ng Congressman Lagman. Ito po yung population growth rate. Ang population growth rate ng Pilipinas, number 81 sa buong daigdig. Pero ano ba tayo? 2% a year? Ito ayon sa Department of Reproductive ayon sa Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, nakalagay dito 1.84. Ito yung mga bansa na mas mababa ang population growth rate. Zambia, pero ang kanilang per capita mas mababa sa atin. Zambia, India, Uzbekistan, Haiti, Liberia, Vietnam, Central African Republic, mas mababa ang kanilang growth rate. Pero bakit? Mas mababa ang kanilang per capita income. Akala ko yayaman. Pag at the same time, yung maternal mortality rate, tayo 200, yung kanila, mas mababa ang kanilang population growth rate. Zambia, 750. India, 540. Maraming variables 680. Yun ang sinasabi natin. Hindi ine-explika
ni Congressman Goles yung anong mga variables ang ginabit sa datos na ito. Yeah, tsaka, Tama yan. Alam nyo, tama si Congressman Lagman. Kaya lang, ang problema kay Congressman Lagman, ang variable niya, puro reproductive health. Ang buhay niya, reproductive health. Ang buhay at kamatayan niya, reproductive health. Okay, Bawat teka salita lang. niya, Okay. reproductive Mawalang health. galang na po, no? Mawalang galang na po. Sa Pilipinas po, ang nagkukumukuha po ng statistics, hindi po WHO. Puro Congressman, sagutin mo muna yung ano niya. Si Governor, please. May istorya yan. Ang bukang bibig nila, reproductive health. May istorya yan sa 14th Congress, ang datos ni Congressman Goles. Nahuli namin siya Hindi na nagsisinungaling siya. Hindi po, sila po. Alam mo, Nag-invento! Nag-invento siya Hindi po, ng mga datos. Ito po, ang datos nito. Hindi po, Tingnan nyo. no? Kaya niya sinabi, kaya niya sinasabi, nagsisinungaling ako kasi hindi naayos sa kanya. Tingnan nyo, ang source ko rito, Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization. Mawalang galang na po. Pero yung WHO. statistics po ng Pilipinas. Kaya hindi matanggap ni Congressman Lagman dahil hindi sang-ayon sa kanya sinasabi. Kaya siya po ang nagsisinungaling. Okay, dali lang. Teka lang, si Tingnan nyo. Governor Joey Lina, quickly. Tingnan nyo kung sino. sige. Huli na, Congressman. yung nakaraang Kongreso, si Tingnan niyo po. Congressman Goles, nag-invento po. ng datos. Tingnan nyo po kung sino. Okay, nagiging para Teka muna. Tingnan nyo po Governor kung Lina, sino ang sige. nagsisinungaling. Tinatawag nilang reproductive health, pero pumipigil sa Okay. reproduction. Okay, teka lang. Di ba yan ang pagsisinungaling? Okay, bigyan po natin ng pagkakataon. Yung iba naman na magsalita, Oh, wait, Governor. Governor, quickly. Tas Carlos, ito yung mga gusto pa, oh. I came here precisely to help enlighten or to find out what the others want to say. Okay. As it is, heckling and jeering itong ating ginagawa, and I don't think we are able to clarify the issues. I mean, as frankly as possible. I will not come here anymore if this is the situation. But we can agree to disagree. The RH proponent, ang gusto nila, ang solusyon sa kahirapan, basically, is to reduce the population growth rate. No, once again. All right. That is your claim. That is your claim. I mean, this is a democracy. I can also say what I want There to is say. no demographic target. This is not a population No, control but all your statements are bolstering the argument that we are In poor your eyes. because we are many. That is the premise. Yan ang sinasabi nyo eh. That's why we are saying we are not poor because we are many. We are poor because of the mismanagement of our economy. We are poor because of graft and corruption. Yan lang kwan eh. Okay, this is our position. And I think you should also respect our position. You. South Korea has more people than the Philippines per square kilometer. Flat. Taiwan, Japan has no resources. Kasi flat sila eh. Wala silang Japan has mountainous yes, but they have areas. more mountains, no? And yet, they have more people in Japan than in the Philippines. Don't tell me there can be no development in Caraga. Don't tell me that there can be no development in Iloilo. Don't tell me that there can be no development in northern Philippines. No, if there is proper management of our resources, just like being done in other countries, we will not suffer the fate that we are suffering now. The solution that you're offering is not the solution. All right. We will encounter the problem of China with their one-child policy. We will encounter the problem of Japan. And 30% of the people in Japan will be 60 years old and above. Bumabagsak na ang Governor. Japan because of this kind of policy that is carried by the RH bill. Governor, you made a strong point. Can we just hear Carlos Eldran quickly, but we have to go to break. Yeah, all I'm just saying is you're breaking out all these statistics once again. I humbly invite all of you to walk around Manila with me and see the situation on the ground. Because nothing outside matches any of the statistics that you have given me throughout your political life. Okay, teka lang. Ito, mainit din ang diskusyon tungkol sa RH bill sa social media muna. Congressman. Ito sa Twitter, gusto ni Decaffeinated Me na ibasura ang RH bill dahil labag daw ito sa konstitusyon. Ito naman, sabi ni...
may suggestion naman si Marjorie Zagala sa Facebook, bakit hindi ilagay sa balota ang RH Bill? At papiliin ng taong bayan kung sila ay pabor o hindi daw pabor dito. Parang referendum. Gusto niya. Okay. Oo, eto. Nako, mga kapamilya, marami na tayong maririnig na argumento, pabor at kontra sa RH Bill. Susunod, mas mainit na issue. Eto naman tayo, sex education. Dito lang yan sa Harapan. RH Bill, ipasa o ibasura? Planning would serve more people at less cost than any human technology known to mankind today. All your statements are bolstering the argument that we are poor because we are many. That is the premise. Yan ang sinasabi nyo eh. Okay, nagbabalik ang harapan. Okay, teka lang ha. Nagbabalik ang harapan. Ako po si Karen Davila. At ako naman si Julius Babao. Live pa rin tayo sa ABS-CBN at sa ANC. Partner, isa pang mainit na pinagtatalunan sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Bill, ang mandatory na pagtuturo ng sexuality education o sex ed na angkop sa edad ng mga mag-aaral. Ang tanong ng marami, makakabuti ba ito? O dapat nga bang magulang lamang ang nagtuturo nito sa kanilang mga anak? Layunin ng RH Bill na ihain ng lahat ng paraan ng pagkukontrol ng pamilya sa mag-asawa, natural at artificial methods. Pero ang gusto ng pro-life group, ang natural na paraan na lang ang itulak ng gobyerno. Isinusulong din ng RH Bill ang sex education para maaga raw matuto ang mga Pilipino ng responsableng pagpapamilya. Grade 5 pa lang, ituturo na ang reproductive health at sexualidad. Pero umaangal dito ang ilang sektor, lalo na ang simbahang Katolika. Sa kanilang pananaw, hindi makakabuti sa moralidad ng bata ang sex education. May tamang panahon nga ba ng pagbibigay ng tamang kaalaman sa reproductive health? At sino nga ba ang dapat magsabi ng mga dapat pagpilian ng mag-asawa para mapigil ang pag-aanak? Ang may katawan, ang mag-asawa, ang pamahalaan, o ang simbahan? Ayan, sino nga ba, Karen? Sino nga ba at makabubuti ba ang pagtuturo ng sex education? Alamin natin ang opinyon ng ating mga panauhin narito para isulong ang RH Bill. Sina dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Barakel. Si Ginang Elizabeth Angshoko ng Democratic Socialist Women of the Philippines. At syempre, kasama rin natin si Congresswoman Janet Garin. Sa hanay naman ang kontra sa RH Bill, makasama natin sa puntong ito si Attorney Girly Noche, Presidente ng Alliance for Families. At si Dr. Angie Aguirre, siya po ay profesor ng Medisina at Bioethics sa University of Santo Tomas. O teka, nagkabaliktad silang dalawa, yung upo po ninyo, madam. Okay, hindi, okay na yun, mamaya. At kasama pa rin natin, syempre, si Father Melvin Castro ng CBCP. Okay, ang tanong, ito. Dapat bang ituro ang sex education sa bata? Grade 5 nagsisimula sa RH Bill. Umpisa na natin. Risa. Dapat talagang ituro na ang sexualidad at saka reproductive health sa mga anak natin simula grade 5, mga edad 11, 12 yon, dahil yun yung panahon na nagsisimulang magdalaga ang ating mga anak na babae at nagsisimulang magbinata yung ating mga anak na lalaki. Ako mismo bilang isang magulang at karamihan sa aking mga anak ay mga teenagers na, pinag-uusapan namin ang usapin ng reproductive health. Yan ay
tinataguyod ng aming RH Bill ang magulang at tahanan bilang pangunahing mga tao at lugar na pinangyayarihan yan. Pero alam ko rin na hindi karamihan ng mga magulang ay kaya o gustong mag-usap sa kanilang mga anak tungkol dito. Kaya't sa halip na matuto ang mga bata sa mga kapwa-bata nila o kunyari sa mawalang galang ng mass media na wala namang diretsyong gumagabay sa kanila, tinitignan ko yung responsibilidad din ng mga paaralan at ng mga guro na suportahan kaming mga magulang at ang tahanan ituro sa bata ang ganitong usapin dahil bahagi ng kanyang positibong self-image, self-esteem na bahagi din naman ng mga maayos at masasayang relasyon pagdating ng tamang panahon. Alright, okay. So si Dr. Aguirre naman. First of all, akala natin bago ito. Ito po ay lumang-luma na. In 1972, President Marcos, by a Presidential Degree of Instruction, PD-79, ginawa na po yung PopEd, Sex-Ed module. Kaya ito po mga kabataang kaharap natin ngayon ay hilog na sa reproductive health. Kasi tinuturo po yan sa eskwelahan mula pa po ng 1972. Yan ang hindi alam ng karamihan. Ngayon, ang aming pong mga batang doktor ay pinag-aralan ng output ng Sex-Ed module sa Makati City Public School in 2008. In fact, this was a winning paper. Ano po ang nakita ng aming mga batang doktor? Ito po itinuturo sa MAPE, meaning Music, Arts, Physical Education, at Home Economics. Tinuturo na po sa 5 subjects. Ano po ang nakita? Good news, 90% ng kabataan ay hindi sexually active. Bakit? Ang sabi ng magulang nila, hindi dapat makipagrelasyon kung walang asawa. Okay. Patapos na po kayo, ma'am. But okay, very Pwede quickly, matapusin ko just last point. sandali lang. Your last point, 10% sexually active. Bakit? Walang narinig sa magulang, natutunan sa school at sa media, at sa 10% na yun ang ginagamit ay condom, which has the highest failure rate, and therefore a good number of them got pregnant, at dun po sa mga nagbuntis, nag-a-abort na po, between 14 to 17. Yan po ay nasa pag-aaral na. So ang ibig sabihin, ma'am, dagdag ko lang Kari, ibig sabihin yun po ay nakakatulong para magkaroon ng abortion. Yes, that's the slippery slope that Ballard Riches in America has already recognized. The more you contracept, kasi wala pong contraceptive na nagtatrabaho ng 100%. Are you saying the more tinuturo? Technique po kasi ang tinuturo sa sex ed. Kaya ang issue natin dito, the more tinuturo. Ang itinuturo po ay hindi values education ang pinakamatindi. Ang nangyayari Una po po dito, sa RH Bill yung values education. kung pakikirdan lang po kami, dito po nakita namin ang module, binasa po namin to Wala pong sinasabi doon na mag-asawa ka muna bago ka magrelasyon. Kung hindi ka na makapagpigil, basta hindi ka magbuntis at hindi ka magkasakit, pwede. Ganun po. Pwede po sagutin. Magandang gabi po sa lahat. Gusto ko po sanang malaman kung nabasa man lamang yung bill sana. Kasi kung nabasa yung bill ay malinaw na malinaw kung ano yung nakalagay. Unang-una, ito po ay hindi sex education lamang. Ito ay age-appropriate reproductive health education. At pag sinabi po natin reproductive health, nakadefine din po yan doon sa panukalang batas na marami siyang laman. Kung nakikita niyo po yung bill, makikita niyo rin po na nandun po yung values formation, nandun po yung mga karapatan, nandun po yung responsableng tawag dito, ugnayan, nandun po yung paggalang sa sarili, paggalang sa ibang tao. Hindi po tama na binabali natin kung ano yung nakalagay sa bill. Ngayon, gusto kong puntahan, bakit kailangan yung sexuality and reproductive health education? Ito po ay galing sa Young Adults Fertility Survey na ginawa sa buong bansa. Sinasabi, 80% ng mga kabataan no knowledge on fertility, 17 to 18 years old mean age of first sex, 16% po ay nagkaroon ng sex bago mag 15 anyos, 30% ng ating mga kabataan akala ay pwedeng magamot ang AIDS. 50% po hindi alam na ang una o isang pakikipagtalik ay pwedeng makabuntis. 30% po ng lahat ng pagbuntis at panganganak ay teen pregnancy. 19 years po meron ng isang anak. Ang sinasabi po, 10
lamang ng mga kabataan ang nag-discuss ng sex sa kanilang mga magulang. 55.2% ay exposed sa pornography at kung ano iba't ibang klaseng ganyan. Alright, ma'am. Napakaraming dahilan kung bakit dapat turuan ang ating mga kabataan. 34% po ng mga kabataang lalaki ang nagsabi na meron silang multiple partners. Okay, Attorney Noche. Magandang gabi po. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na nabasa ko ang RH Bill at pati po konstitusyon ay nabasa ko rin po. Dapat po natin sigurong malaman din kung ano ang sinasabi ng konstitusyon natin tungkol sa bagay na ito. Ang konstitusyon po ay maliwanag. Sinabi po sa konstitusyon na the parents have the primary right and duty to develop the moral character of their children. Ang gobyerno po ay supporting role lamang. Hindi po ang gobyerno ang may karapatan na humubog sa moralidad ng mga bata. Ito po ang ginagawa po dito sa bill na ito, ginagawa ang sexuality education na mandatory. Mandatory po ito both sa public and the private schools. Ang ginagawa pa rin po, yung curriculum, sino nagde-develop nito? Gobyerno. Hindi po dito kasama ang mga magulang. Samantalang, ang mga magulang po naman ang talagang may karapatan at may obligasyon na humubog sa moral karakter ng kanilang anak. Ang hindi ko rin po sana maintindihan dito, bakit kinakailangang 10 taon pa lamang ay magsimula ng mag-aral ng sexuality education? From grade 5 to 4th year, so 6 na taon. Ano po ito? Kailangan po ba ng PhD? Para sex education. Congresswoman, ano ba ang nilalaman? Anong nilalaman itong ituturo na curriculum sa mga kabataan? Pagbasahin ko po, no? Section 16 po ito, page 13 nung panukalang batas namin. Pero allow me to give emphasis. There is an option for the parents to opt out. Hindi po totoong mandatory siya talaga sa lahat-lahat. Kung ang magulang, kami po ay nasa Kongreso at kami po nagdedebate. Kung pwede po maniwala kayo, andyan dyan si Congressman Goles, yun nga ang problema eh. Heto na yung version ng panukalang batas, ayaw niyong basahin at ayaw niyong maniwala. Now, on Section 16 po, age-appropriate reproductive health education, nakalagay po, number 1, letter A, values formation, letter B, knowledge and skills in self-protection, against discrimination, sexual violence, abuse, and teen pregnancy, physical, social, emotional changes, child and women rights, fertility awareness, STI, HIV and AIDS, population development, responsible parenthood, responsible relationship. So hindi po tama yung sinasabi na hindi natin sila tinuturuan na maging magulang. Nandiyan rin po yung kanilang tinatawag na responsible relationship. Now marami pa po yan, yung prescription and hazards of abortion. Bakit po? Tingnan naman po natin, saan po nagpo-propagate ang cytotext sa mga universities. Okay, Congresswoman, alam ko mahaba punto ninyo, pero ang simpleng tanong dito na ito, matapos ang gap na to, ay ito. Kapag ba mas alam nung bata, mas gusto niya mag-sex? I think yan yung argument nyo eh. Hindi yun yung punto kung bakit namin gustong i-provide sa RH Bill, yung age-appropriate adolescent RH education. Natural sa isang kabataan, natural sa isang tao, yung kagustuhang matutunan ito dahil ito'y bahagi ng pagkatao ng tao kasama sa nilikha ng Diyos sa mga naniniwala sa ganito. At tingin din po namin na bilang mga magulang, kasama po kami sa paghubog ng aming mga anak, pangunahin gaya ng sinabi ninyo. Pero dahil nga sa mga sitwasyon na kinalalagyan ng ating mga kabataan sa ngayon, at dahil talagang kahit sa mga hanay ninyo ay malalaman ninyo na hindi karamihan ng mga magulang ay handa o kayang makipag-usap sa kanilang mga anak tungkol dito, kailangan talaga pumasok ang gobyerno bilang taga-suporta para mabigyan ng wastong impormasyon, paggabay at kamalayan ang kanilang mga mamamayan. Si Father Melvin naman. Father Melvin. Una po, no, babalik ako doon sa nabanggit po ninyo at sususugan ko na ang may primary duty ay ang magulang. Bakit hindi natutukan ng gobyerno? Bakit kaya nga tinututukan sa ganitong paraan. Ang magulang, bakit po ang mga bata dediretso ang
bakit dediretso ang gobyerno sa intervention sa mga kabataan? Grade 5 po, Father. Ilang taon nang ginaan ng bata sa pamilya. Precisely po sapagkat kung ang mga magulang ang ideal teachers, then let's go for the ideal. Okay, pero both sides, Pero paano natin sasagutin yung mga problema? Saka We're isa not pa po, debating that. Opo, precisely. Constitutionally, magulang talaga. Right. We all agree. So yun ang ating That's what we all palakasin. agree. And may I say lang, Karen, na actually yung bill ay sumusuporta dun sa probisyon na yon Yes, yes. ng konstitusyon. Dahil sa panukalang batas po ay nakalagay doon na ang mga magulang na hindi kayang kumausap sa kanilang mga anak tungkol sa mga usapin na to ay tutulungan ng gobyerno para matuto sila. Bukod po doon, sinasabi rin po ng konstitusyon na ang lahat ay may karapatan sa kalusugan, ginagarantiyahan po ang karapatan sa edukasyon. At nakalagay po sa konstitusyon, buo, komprehensibo yung edukasyon na ibibigay dapat sa ating mga tao. Karen, ang problema natin dito, content. Kasi kung gusto nating matuto ang bata about the reproductive system, ang sinabi namin sa DepEd, ituro ninyo sa biology, sa second year, scientifically. Hindi ba? That is how to reproduce yourself, etc. Now, sa character education mo ituro yung emotional, social, and spiritual dimension. Bakit kailangan ituro mo ng 6 na taon at sa lahat ng subject, math, science, literature, and everything? And you know, this was patterned after the Sex Information and Education Council of the US. Tinagalog lang because we saw it. Kung ano yung nasa Amerika, yung tinagalog lang yun. Sagutin ko yung bakit Can I just finish? Sige po, go ahead. So therefore, kung gusto nating malaman ang resulta nitong module na ito at ang content na ito, pinag-aralan na yan ng independent group sa Amerika. Barbara Dafoe Whitehead, The Failure of Sex Education in America. Yung gusto nating puntahan, gusto nilang labasan. Pero tayo, galit na galit. Gusto ko pa isusulat. Sagutin, bakit bata? Bakit uumpisahan doon sa edad na nakalagay sa bill? Kasi yan po yung umpisa ng mga pagbabago sa katawan. Yan po ay dapat nilang maintindihan. Pero did you copy this from the US? Hindi. Isusulat pa lang po yung modules. Ayon po sa DSWD records, at ito po ay reported Don't lang. tell a lie. Ito po ay reported lang. tayo This is according to the DSWD. At sila po ang nagsasabi nito, ang child abuse cases daw po na kanilang pinagsilbihan ay 6,522. Ang sexually abused o exploited ay 2,059, puro babae. Yan po yung gusto nating mabago. Yan po yung gusto nating matutunan ng ating mga kabataan. naman. Ito lang po. Hawak ko po dito yung HB 4244. And Section 16 po, nandito pa rin po, mandatory age-appropriate reproductive health and sexuality education. Mandatory po sa mga paaralan. Ito na po, mandatory po ito. Sa mga paaralan hindi po supporting role lang ang ginagawa ng gobyerno. Inaangkin po ng gobyerno ang karapatan Pag 10% obligasyon ng lang ng magulang. kabataan ang nakikipag-usap sa kanilang mga magulang tungkol sa masiselang usaping ito, dapat pumasok ang gobyerno para matuto. At saka kaya po, huli na, kung sisimulan ang sex education sa mga paaralan sa second year high school, dahil nasa edad na 14, 15 yung mga bata. In any home, pag naging verbal na ang isang bata, halimbawa 2 taon, posible nang magtanong siya ng ganitong mga usapin ng sexualidad o ugnayan at kailangan ang responsabling adult na kausap siya ay sagutin siya ayon sa kanyang edad at antas ng pag-unawa. Ang mga kabataan ngayon, kailangan tulungan natin na magkaroon ng isang chance talagang magkaroon ng maayos na buhay na hindi may aksidenteng nangyari sa kanila, maagang nabuntis o nagpa-abort. Isang essential na susi dyan ay yung RH education simula grade 5 pag nagme-mens na ang mga babae at nagbibinata na. Okay. Panghuli na lang kay Father Melvin. Panghuli na po, yung sinabing pinagpipilitan ng state intervention. Tanong ko lamang po, ang mga nagpo-propose po ng bill na ito, pinagdududahan po ba natin ang kakayanan ng mga magulang Pilipino? Kaya ang gusto natin ay mag-intervene ng state. Oo. Kaya nga,
Hindi namin pinagdududahan ang kakayahan. Pero, alimbawa, may mga magulang tulad namin, kaya namin at ginagawa namin kinakausap ang aming mga anak. Ngunit, ang mga pag-aaral na ginagalang natin parehong panig ay nagpapakita na karamihan ng mga magulang ay hindi willing and able. So, kailangan ng ating mga kabataan ng kakausap sa kanila. Kung hindi pa handa ang magulang, dapat nandoon ang mga guro. Okay, alright. Okay, okay. Mainit talaga itong usapin na to, partner. Alam mo, naging mainit yung word na mandatory. Oo nga. Naging mainit ang mandatory. Ito, huling ratsada na po tayo sa mainit na usapan dito sa harapan RH Bill, ipasa o ibasura. Tutok lang. Yung bill, makikita nyo rin po na nandun po yung values formation, nandun po yung mga karapatan, nandun po yung responsableng tawag dito, ugnayan, nandun po yung paggalang sa sarili, paggalang sa ibang tao. Dito po, nakita namin ang module, binasa po namin to Wala pong sinasabi doon na mag-asawa ka muna bago ka magrelasyon. Kung hindi ka na makapagpigil, basta hindi ka magbuntis at hindi ka magkasakit, pwede. Ganun po. Ayan, balik po tayo sa harapan. RH Bill, ipasa o ibasura. Okay, kasama pa rin natin ang lahat po ng nasa magkabilang panig. Diretso muna tayo Yung studio audience natin, may pagkakataon na magtanong doon sa kabilang panig. Unahin muna natin dito. Ito na yan. Dito muna si Ray. Ray, no? Si Red Tan. Red Tan. May mga pag-aaral galing sa iba-ibang bansa sa mundo na yung habang tumataas yung use ng effective contraception, bumababa yung number ng induced abortions. So, nung 2008, merong estimated na 580,000 induced abortions dito sa Pilipinas. Kung meron na tayong RH bill noon pa lang, sobrang mas mababa tong number na to. So, sa tingin ko, ang may kasalanan ng mga dami ng abortion na to ay yung mga anti-RH bill. At kung mapapababa ng RH bill ang number ng abortions, hindi ba parang kayo yung pro-abortion? At totoo bang pro-life kayo? Okay, sino sa inyo ang gusto sumagot? Si Governor... Kayo na po, ma'am. Hindi totoo na tumataas. Yung 500,000 na maternal deaths from abortion, ay hindi yan pinaniniwalaan na ngayon. Dahil sa... Hindi po maternal deaths. Induced abortions. Kahit na induced abortions. Kasi sa Amerika, for example, bakit 1.3 million ang ina-abort every year at 40 million worldwide? Samantalang legal naman ang contraception at lahat available. Parang distributed like candies, hindi ba? So, in other words, the more you contracept, because of high contraceptive failure, at again, pinag-aralan na yan, ang contraceptive failure among the married, dun sa nagli-live-in at nagsi-short time. Nakita nila sa pag-aaral, yung nagsi-short time relationship at nagli-live-in, mas mataas ang failure rate. Sa palagay mo, Karen, nagsi-short time relationship at nagli-live-in, pag nagbuntis kahit nagko-contracept, anong kayang gagawin? Okay. Sa panig naman ng mga anti-RH, si Kiboy Tabada. Saan si Kiboy? Yeah, go ahead. Magandang gabi po. Ako po yung mag-aaral ng UP Diliman po. At bilang scholar ng bayan, inaaral ko po yung mga issue at hinihikayat ko pa rin yung kapwa kabataan na pag-aralan din yung issue. Ngayon sa issue ng RH Bill at lumabas po sa aking pag-aaral na gusto natin ang solusyon sa kahirapan, di po ba? At tinitingnan natin ang RH Bill bilang solusyon sa kahirapan. Ngunit lumalabas po sa aking pag-aaral na ang solusyong itong proposed solution na ito, may mga kasamang problema. Ang daming issue na kadikit. Samantalang may ibang mga solusyon naman na wala gaanong maraming issue na kadikit. Ngayon, anong garantiya ko bilang miyembro ng youth? Anong garantiya ang meron ako
na kapag ipinasa ang RH bill, wala itong problema na ako ang magliligpit, na ako ang mag-aayos pagdating ng panahon. May garantiya ba na hindi mangyayari ang mga kinatatakutan nating mangyari ngayon? Underpopulation, cancer sa mga nanay, yung mga ganung Sino problema. gusto mo sumagot? Kahit sino po. Kahit sino, Si Congressman Lagban. Kayo po. Garantiya po. Garantiya. Ang garantiya ay ang pag-aaral, empirical studies sa iba't ibang bansa na kapag merong reproductive health policy at ito ay naman ay tinutulungan ng gobyerno, ang kahirapan ay mababawasan sapagkat itong RH ay isang poverty alleviation measure. May kaugnayan ang populasyon sa development at sa kahirapan. At sa underpopulation. Okay. Yan. Alright. Sa puntong ito, Karen, pakinggan na natin ang closing statements ng bawat isa sa magkabilang panig. Sa nagsasabing RH bill, dapat ipasa. Pakinggan po natin sila isa-isa. 1 minuto lang po ang ibibigay natin sa bawat isa. Okay, pwede unahin muna natin yung anti-RH. Sige, George Balagtas nasa likuran. Ayan, sir. Tayo ka, sir. Maraming salamat. Maganda ito naging debate natin. Ako napakatagal ko na po nilalabanan ito, mahigit na 30 taon na. Noong 1974, ako po nagkaroon ng isang pagkakataong nabasa ko yung National Security Status Memorandum 200 ni Ginoong Kissinger. Pinakita ho sa akin yan sa opisina ng USAID. At nung mabasa ko po itong unang-unang version, ngayon ikawalong version na po ito Nung unang version nito po, pati po yung sex education module, nabasa ko na po ito dati doon sa section ng pinakita sa akin NSSM 200 na ang pamagat LIC in the Philippines, Low Intensity Conflict in the Philippines. Ito po ay matagal ng panukala na pinopromote na programa ng Estados Unidos para pigilin ang populasyon ng Amerika para hindi magamit ng Pilipino ang kanyang sariling likas na yaman. Ako'y gulat na ang proponent ngayon nitong mismong programang ito, sir. dating mga kalaban ng mga kanosa lansangan. Alright. Okay, thank you. Dito naman tayo. Palitan ba? Palitan? Palitan tayo. Okay, Doktora Claudio. Thank you. Alam niyo po, sagot lang po, no? Hindi ko maiwasan Sabi kanina, yung mandatory sex education, don't we trust the parents? In 1960 po, the CBCP said, they want religious education in schools. May bill po noon. Sinuport nila at sabi nila, the state and the parents must work together. So, don't you trust the parents? Ito lang po ang gusto kong sabihin. Tunay po tayong nagkakaiba. Ang statistics namin iba sa inyo. Sasabihin nyo, ayaw ho namin sa graft and corruption. Gusto ho rin namin tanggalin yan. Gusto namin ng comprehensive development. Young man, you have to think comprehensively. Don't look for simple solutions. So that, here's what I have to say. Hindi lang ho tayo Katoliko. Sa loob ng Katoliko, nagkakaiba ho kayo ng pananaw. Sa Islam po, iba ang pananaw. Iba ang pananaw. Kami ho walang relihiyon. Iba rin ho ang pananaw, ma'am. Okay. Last point, I'm very sorry. Sa ating lipunan at sa bill, hahayaan po ng bill na to na sundin nyo ang inyong konsyensya at sundin namin ang amin. Okay. Alright. Now, okay. Be conscious of the time. Dapat ang RH bill ay hindi ipasa dahil ito ay unconstitutional, against life, and against the Filipino family. Although sinasabi niya na ito ay hindi for abortion, magkakaroon ng abortion. Bakit? Because of the abortifacient effects of the pill and the IUD. Likewise, sinisikil niya ang freedom ng ng doctors. Bakit? Although pwede ka mag-refuse ng pasyente for tubal ligation or for contraception, kailangan mong i-refer. Bakit ko i-refer kung ang fertility ay hindi naman sakit at hindi naman emergency? Bakit ko kailangan i-refer? Hindi naman siya sa sakit. So, ito mga reasons kung bakit I feel that this bill is really will be destructive of future generations. All right. Thank you. Thank you, ma'am.
Okay, Doktora Cabral, former Health Secretary. Dalawa lamang ang tanong ko sa sarili ko ng kung bakit ipapasa ang reproductive health bill. Ang una ay, karapatan ba ng mga babae o ng mag-asawa ang magpasya kung ilan ang gusto nilang anak at kung kailan nila gustong magkaanak? At ang susunod na tanong ay, katungkulan ba ng pamahalaan na tulungan ang mahihirap na nagpasya na gusto nilang limitahan ang pamilya nila o gusto nilang ipalaon ang pagpapaanak nila? At ang sagot dyan ay oo din. Kaya para sa akin ay dapat ipasa ang reproductive health bill. Okay, si Very brief, ha? Thank John you. Rob naman. Closing statement. Ulitin ko lang po na bilang isang educator sa UP, gusto kong invite lahat ng mga tao at mga kabataan na pag-aralan at mag-decide base sa kanilang napag-aralan. At muli, aking sinusulong yung position paper namin na ang populasyon ay hindi obstacle sa development. Ang government kailangan mag-channel limited funds sa jobs at sa mga mas importanteng mga factors para sa pag-improve ng ekonomiya. Ang fertility rate ng Philippines ay nag-progress downwards. So effectively by 2025 or 2050, pababa na po ang bilang ng populasyon ng Pilipinas naturally. Ang government has also to channel resources to address leading causes of death instead of specific. Condoms are not wise investment dahil nagbibigay ito ng mas maraming problema at ang oral contraceptive pills ay hindi rin nag-aalaga sa ating mga kababaihan. Thank you. Okay, very good. Okay, next. Dito naman tayo. Let's have Carlos Salbran. Pro-RH. 1 minute. Okay, this won't take less than 1 minute because I think I've said all I had to say. And nagsalita na ako. I think the people also spoken. 70% through SWS and Pulse Asia, which are more reliable sources of statistics than any poll that costs 2 pesos 50 to vote. And all I'm just saying is I'm putting out the hand. Improve the world around you. Obviously, for the last 16 years, your system hasn't worked. Okay? The people just improve your own districts right now, and then maybe we can start listening to you. But until you come up with an alternate solution, get out of our way. Because I think there's a new day now, and we need a new way of solving this problem. Thank you, Carlos. Hey, thank you, Carlos. Alam niyo, pagdating sa distrito ko, wala kaming problema sa maternal death rate. Isa sa pinakamababa sa buong Pilipinas. Alam niyo, ang makikinabang lang dito sa reproductive health bill dito, ang pangunahin may kinabang, yung mga nagbebenta ng contraceptives. Sila may kinabang dito. Itong linggo ito, ang isang senador sa Senado ay magkakaroon ng isang privilege speech at doon tatalakayin niya yung korupsyon sa pagbili at pag-distribute ng contraceptive sa Department of Health. Yun ang corruption na sinasabi kanina. Yun ang dapat bigyan natin ng solusyon. Ang RH is a cop-out. Sinisisi mo yung mahihirap sa ating paghihirap. Maliho yan. This is an anti-poor bill when in fact, it is the poor who are helping us. OFWs, puro mahihirap yan. But they're contributing $21 billion to our economy, bigger than any other sector of our economy. Mga mahihirap po yung mga yan. Bakit sila ang sinisisi ninyo? Sila na maraming mga anak, sila ang nagko-contribute ng malaki sa ating ekonomiya. Alright, thank you very much, Congressman Roy Logones. Akbayan Party List Representative, former Risa. Salamat, Karen at Julius. At magandang gabi, good night sa ating lahat. Kami pong mga sumusuporta sa RH Bill ay natawag na ng napakaraming mga pangalan, salita, insulto sa malawak na debate sa labas sa ating bansa. Natawag na kaming immoral, natawag na kaming anti-life, natawag na nga kaming demonyo o nasa kampo ni Satanas. Napaka-uncharitable po mag-thumbs up sa ganyang mga insulto. Ano naman ang pagiging demonyo o kampo ni Satanas sa pagsulong ng isang panukalang batas na sa paniniwala namin ay bibigyan lang talaga ng choice at dagdag sa choice ng chance
ang mga kababaihan at kabataan at lahat ng mamamayan para sa isang mas makataong antas ng pamumuhay. Magkaroon ang chance ng bawat babaeng nagbubuntis at nanganganak na patuloy na mabuhay, magkaroon ng kalidad na buhay at alagaan ang aming mga pamilya at mga komunidad. Chance din sa mga kabataan para sa makataong antas ng pamumuhay sa kanilang kinabukasan. Dahil doon, proudly po RH ako at Attorney Joey Lira. Ang pinaka-issue talaga dito, kailan nagsisimula ang buhay. Ang pro-RH bill, ang kanilang paniniwala na okay yun. I mean, paniniwala nila na ang buhay ay nagsisimula kapag yung sperm at egg cell ay nagkita na, ang buhay hindi pa nagsimula doon. Yun ang paniniwala nila. Nagsisimula ang buhay, sangayon sa kanila, kapag pumagkit na doon sa uterine wall. Implantation. Implantation. Kami, na anti-RH bill, ang paniniwala, may buhay na pagka na-penetrate na nung sperm cell, yung egg cell. Ngayon, let us respect each other. Yun ang inyong paniniwala, ito ang aming paniniwala. Dahil sa aming paniniwala na may buhay na pagka nagtagpo yung egg at saka sperm cell, lahat ng human intervention, paggamit ng contraceptives para sagkaan yung pagpagkit sa uterine wall, yun ay abortive fashion. Kaya sinasabi namin, this RH bill is promoting abortion. That's it. All right, Governor. Okay, Bishop Tano, President of the Interfaith Groups. I think we're guilty of either or discourse. We're guilty of generalizations. We do not define contraception. It's only preventing the mating or the ovulation. No? So can we be honest with the definition of terms and the meaning of words? Also, the Constitution provides that we allow families to establish themselves according to their religious beliefs, cultural practices, and according to responsible parenthood. I support the RH bill. All right. Go ahead. May oras pa. Sabi ni Father Bernas, shall we burn the RH bill house to roast a pig? Dr. Aguirre, kayo naman po. I cannot help but react to the word contraception. Kaya po sa medical ethics, hindi na po namin tinatawag na contraception ang pills at IUD, kundi birth control methods. Kasi it can sometimes work as contraceptive and sometimes it works as abortifacient. And then we say that this is for the poor. Pero ang problema natin, pag ang poor nagkaroon ng komplikasyon, meron na pong malalaking meta-analysis na nagsasabing ang birth control can increase the risk of women in developing cardiovascular events, including stroke. Meta-analysis po yan, hindi anecdotal studies. Kaya po sa ibang bansa, pag in-advertise po ang pill, sinasabi po lahat ng adverse effects, including adverse effects. Hindi na po sinasabi abortifacient kasi legal ang abortion. Ngayon po, pag nagkaroon ng komplikasyon, meron silang gamot, meron silang 1-800 number na pwedeng tawagan. Dito po sa ating bansa, ang isang mahirap, 20 years old na may 200 blood pressure, pag pumunta siya sa klinika, bibigyan po ba siya ng libreng gamot? Hindi. Reseta po. So ano ang pwede niyang ikamatay? Stroke. Alright. Okay, thank you very much. Beth. Hi. Alam niyo, sa huli, ito po ay tungkol sa buhay ng mga kababaihan. Kahit ano po ang sabihan ninyong mga lalaki, ninyong mga pare, ang nakasalalay po ritong buhay ay buhay namin. Sana po, pakinggan niyo kung ano yung sinasabi namin. Ayon po sa National Demographic and Health Survey, pinakahuli 2008, 63% po na mga may asawa na babae ang gustong mag-family planning, pero hindi nila nagagawa kasi sila ay mahihirap. Ang pagiging available po ng family planning ay hindi equal doon sa sinasabing access.
internationally, naprueba na rin po, naprueba na ang mga benefits ng family planning ay nakakapagpababa po ng maternal mortality hanggang 35%, nakakapagpababa po ng abortion hanggang 85%, nakakapagpababa po ng morbidities hanggang 50%. Hindi ko po alam kung bakit sa Ireland na pareho yung konstitusyon natin, may family planning sila. Okay. Thank you. Si Attorney Noche. Right. Ako po ay against RH Bill dahil ang RH Bill ay anti-life, anti-family, anti-women, and anti-poor. Ngayon po, sabi po ni Ms. Angchoco, ito po ay about women. Para po sa akin, this is not just about women. This is about people. And when we talk of people, we talk of both men and women and children and the defenseless. And when I say defenseless, I refer to the unborn child. And may I just refer to the Constitution? Maliwanag po ang sinasabi ng Constitution, the state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. So, sinasabi na po ng Constitution, my life of the unborn at conception. So I think there's no question anymore. Wala na pong issue. There's already life at conception. And binasa ko po ang transcript ng proceedings ng Constitutional Commission, ito na lang po, maliwanag po doon na when they talk of conception, they also refer to fertilization. So this is a non-issue. Life begins at conception. Maraming salamat. Thank you very much, Congressman Ed Salagman. Bakit dapat ipasa? Unang-una, immaterial. Kung ang tanong, when life begins, kung pinag-usapan natin ang contraception, sapagkat nga ang contraception ay merong mekanismo na prevents ovulation. Kapag walang ovulation, walang pregnancy, walang conception. At another purpose is to prevent the sperm from reaching the egg or fertilization. Pag walang fertilization, walang conception. Kaya't walang abortion. Kaya itong RH Bill ay pro sa life, pro quality of life. At itong RH Bill ay anti-abortion sapagkat sa pag-aaral ay 85% ng abortion rates ay reduced if there is ang tamang paggamit ng contraception at family planning. Thank you, Congressman Lagban. And finally, sa parte ng mga anti-RH, si Father Melvin. Una po sa kasagsagan ng mga usapin na to, no? Hindi maiwasan ng magpangalanan tayo ng kung ano-ano. So, humihingi kami ng tawad kung gano'n, ano? Ngunit, sa paghingi ng tawad natin sa mga ganyang mga labeling, hindi natin mababago at mababaluktot yung tama at gawin nating mali. Inamin na po natin dito at nadinig natin, palagi nating reference ang ibang bansa sa reproductive health. Yan ay pag-amin din na isang banyagang konsepto ang reproductive health. Bakit natin pinaggigiitan na yakapin niya ng sambayan ng Pilipino? Nakakubli nga dyan ang access to safe and legal abortion. Bakit natin pinagpipilitan ng isang banyagang konsepto sa isang bansa na tulad natin na likas na makapamilya at likas na makabuhay? We reject the RH Bill at wag nang ipasa yung batas na yan dahil hindi kailangan ng sambayanan. Okay. All right. And the author. One of the authors of the pro-RH Bill. Magandang umaga po sa lahat. Sisimulan ko po sa pagsasabi, Roman Catholicism, of which I am a member, started from a foreign country, pero yan po ay nire-respeto natin. Allow me to correct. Wala pong pro-abortion sa panukalang batas na ito. At iniulit ko po bilang doktor na nanumpa na proteksyonan ang buhay ng bawat Pilipino at bawat pasyente. Wala po at hindi po kami papayag na illegalize ang abortion dito. Ang World Health Organization at andyan po paulit-ulit na sinasabi na hindi abortifacient
or hindi nagpapalaglag ng bata ang pills, ang condoms at ang IUD. Kung ito po ay abortifacient, bakit po hanggang ngayon patuloy na binibenta, hindi lamang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Meron bang nakulong dahil nagbebenta ng pills? Meron bang nakulong dahil gumamit ng condom? Dahil hindi ito abortifacient. Ang sinasabi po natin, ito ay bawal sa batas. Kung bawal ito at ito against the Constitution, why is DOH, DSWD, NEDA, and even President Noynoy is supportive of reproductive health? Thank you. Alright. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin ngayong gabi. At para naman sa ating pulso ng bayan, ang resulta ng ating online at text survey as of 12:40 a.m. Ang bumoto para ipasa ang RH Bill, 34 points o 62%. Ang bumoto ng... Tama ba to? Okay, stop, calm down. Okay, alright. Ang bumoto ng ibasura is 65.38%. This is the online poll as it's coming. Okay. Of course, yung magkabilang panig, may kanya-kanya namang punto, Karen. Talagang dapat pag-isipan mabuti ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating survey. Okay, nag-number 2 din po tayo sa worldwide Twitter trending topics. Salamat po. Inumaga na po tayo. Naku, teka lang po. Sa mainit na usapan ng RH Bill, ha? Pero hindi bale, marami naman tayong natutunan, nagagabay sa atin po para lalo pang maintindihan nating lahat ang RH Bill. Sa pagtatalo po ng mga guests natin sa harapang ito, malinaw ako naintindihan ko ang punto ng bawat tao. Malinaw na hindi po perpekto pa ang isinusulong na RH Bill dahil sa may debate pa, pero malinaw rin na hati dito ang lipunan. Tama ka dyan, Karen. Mga eksperto, taong simbahan, taong gobyerno at mga mamamayan, nagbabangga. Nagbabalik po tayo. Matapos na sana kami. Kasalanan ito ng brownout. Hindi natin malaman kung pro o anti-RH ang brownout. Okay, tulad na sinabi po namin, mga eksperto, taong simbahan, taong gobyerno, mamamayan, nagbabanggaan po pagdating sa RH Bill. Dapat po pag-aralan natin itong mabuti. Ako personal gusto ko sabihin, kapag pinag-aaralan, dapat hindi ka gaano ka-emosyonal. Totoo. Para talagang maintindihan mo yung bill. Ako nga, pinag-aralan ko mabuti, sumakit ang ulo ko eh. O, kailangan na talagang pag-usapan po at himayin ito dahil napakatagal na rin itong nakabinbin sa Kongreso, kaya kailangan bukas ang isip po nating lahat. Siguro naman nabuksan natin ang isip na marami nating mga kababayan at sabi nga ng iba, baka mas makabuti rin po na mas pagtuunan ang mga bagay na nagbubuklod sa atin kesa ang humahati sa atin. Isipan niyo yan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Hanggang sa susunod na paghimay natin sa mga may init na issue, pag-uusapan natin ang Harapan!